Masaya ang manood ng Bluey, pero sa likod ng saya nito, may mga tanong na hindi pa sinasagot ng palabas. May mga detalye na iniwan na lang, mga kwento na hindi natapos, at mga misteryo na nananatiling hindi nalulutas simula nang magsimula ang palabas. Ngayon, dadaanan natin silang lahat. Si Tia Brandy ang isa sa pinakamisteryosong karakter sa buong palabas. Sa halos buong serye, hindi natin siya nakita hanggang bigla na lang siyang lumitaw sa episode na One Seas. Dito natin nalaman na ang pinakamalaking pangarap niya ay magkaroon ng anak, at sa hindi malamang dahilan, hindi niya ito magawa. May problemang medikal? Ba siya? Kaugnay ba ito sa asawa niya? Hindi binanggit sa palabas. Sa pinakadulo ng episode na The Sign, lumitaw si Brandy na buntis. Maganda ang sandaling ito, pero may bagong tanong. Kung buntis na siya ngayon, ano ang nagbago at ano ang pumigil sa kanya noon? Nagbigay sila ng masayang ending, pero hindi ipinaliwanag ang sitwasyon. Sa pinakaunang episode ng serye, makikita ang nanay ni Chloe na naglalakad sa kalsada habang nagtutulak ng stroller na may sanggol sa loob. Ang sanggol na iyon ay malinaw na kababatang kapatid na lalaki ni Chloe. Pagkalipas na mahigit 100 episode, hindi pa rin nabigyan ng pangalan o maayos na pagpapakita ang sanggol. At di na rin nabanggit muli. Si Chloe, na matalik na kaibigan ni Bluey, ay laging lumalabas sa palabas. Nasaan na ang kapatid niya? At bakit hindi siya nabanggit ulit? Para sa palabas na kilala sa detalye at continuity, nakakagulat na biglang nawala ang isang karakter mula sa unang episode ng walang paliwanag. Sa fairy tale, ikinuwento ni Bandit ang bakasyon niya nung bata siya sa caravan park. Na-jinx siya ni Radley, hindi siya makapagsalita, at nakilala ang batang babaeng nakashishira costume na nahulaan ang pangalan niyang Bandit Healer at naalis ang jinx. Sigurado si Bandit na si Chili ang batang yon, pero sa palabas, malinaw na sinabi ni Chili na nagkakilala sila bilang adulto sa isang party sa London. Sabihin na lang natin na sa isang party sa London. Hindi niya talaga maalala na nakilala niya si Bandit nung bata siya. Ano ba ang totoo? Kung hindi si Chili ang batang yon, sino siya? Balikan natin si Tia Brandy para sa susunod na misteryo. Sino ang ama ng anak niya? May asawa si Brandy, pero hindi pa siya lumalabas o nabanggit ang pangalan, lahi o anumang detalye tungkol sa kanya. Dahil ilang taon ding walang anak si Brandy, parang may kulang na hindi natin alam ang asawa niya. May fans na naniniwalang nakita na natin siya sa background ng ibang episodes. Habang ang iba, iniisip na sadyang tinatago ng palabas ang pagkakakilanlan nito. Pag-ususan natin ang pinakamalaking misteryo sa palabas. Sino ang ama ng anak ni Bluey? Kinumpirma ni Joe Bram na sinadya niyang ipagawa sa animators ang anak ni Bluey bilang pantay na halo ng Healers, Border Collies at Labradors. Kasama na si Bluey, Mackenzie at Jean-Luc. Nagbigay rin si Bram ng pahiwatig na tila wala pang lubos na nakakapansin dito. Sa mundo ni Bluey, kadalasan ang mga tuta ay kapareho ng lahi ng kanilang mga magulang, kaya maaring niloloko lang ni Bram ang fandom, hindi si Mackenzie o Jean-Luc ang ama. At maaring hindi pa kilala ni Bluey ang magiging asawa niya. Ang malambot na tenga ay kay Mackenzie tumutukoy. Ang lilang balahibo ay kay Jean-Luc. Ngunit ang sinabi ng lumika tungkol sa magulang na magkalahi ay nagbubukas ng iba pang posibilidad. Hanggat di kinukumpirma ng palabas, bukas pa rin ang mystery. Narito ang isang bagay na talagang magpapalito sa'yo kung mabibigay ka ng pansin. Nagbabago ang ayos ng bahay ng Healer depende sa episode. Ang mga bintana ay nakaharap sa iba't ibang direksyon. May mga kwartong lumalabas sa mga lugar na dati namang wala. Ang kusina, na dapat nasa unang palapag, ay nasa ikalawang palapag. Sa Born Yesterday, ang bintana ng kusina ay nakaharap sa likod bahay. Pero sa ibang episodes, nakaharap naman ito sa gilid ng bahay. Ano nga ba ang tunay na itsura ng bahay ng Healer? Isa pang tanong ng fans. Ano ba talaga ang trabaho ni Chili? Alam lang natin na nasa airport security siya. Sa episode na Sleepover, suot niya ang uniforme pero di pa natin siya nakitang nagtatrabaho, umaalis, o nabanggit na papasok siya. Madalas nababanggit ang karera ni Bandit bilang arkeologo, pero bihira mapag-usapan ang trabaho ni Chili. Madalas siyang nasa bahay. Part-time ba siya o flexible ang oras? May nangyari bang di ipinakita? Isang beses lang lumabas ang uniforme niya tapos nawala na. At nagpatuloy ang palabas na parang di na kailangang ipaliwanag. Sa episode na Quiet Game, may asong palaboy sa kalsada at binigyan siya ng pera ni Cornelia. Kapansin-pansin, mukhang kapareho siya ng lahi ng mga batang terrier. Kaya tanong, siya ba ang tatay nila? Alam natin na galing sa wasak na pamilya ang mga terrier. Hindi ito kinumpirma ng palabas pero mahirap baliwalain ang pagkakahawig. Itong isang bagay na hindi napapansin ng karamihan. Nasaan ang mga pusa sa mundo ni Bluey? Nakatira si Bluey sa Brisbane, isang lungsod na puno ng aso. Lahat ng kapitbahay, kaklase at mga karakter ay aso. Sa serye, nabanggit din ang mga pusa at may mga poster at palabas sa TV na nagpapakita nito. Ibig sabihin, may pusa sa unibersong ito dahil sa mga laruan. Nasaan sila? May sarili ba silang lungsod? O hiwalay lang talaga ang mga aso at pusa dito? Isa itong detalye na nabanggit lang ng palabas at di na binalikan. Ang nakababatang kapatid ni Indy ay isa pang misteryo na ipinakilala ng palabas, pero hindi na nilinaw.
Sa episode na Early Baby, ibinunyag ni Indy na kakapanganak lang ng kanyang nanay pero napaaga ang panganak at kailangang manatili ang sanggol sa ospital habang binabantayan siya ng mga doktor. Hindi pinanggalanan ni Indy ang kapatid niya. Hindi rin ito ipinakita at di rin sinabi ng palabas kung maayos ang lahat. Para sa palabas na maingat sa emosyonal na paksa, ang kwento ng napaagang panganak na walang kasagutan ay parang dapat nabigyan ng follow-up. Kumusta ang kapatid ni Indy? May pangalan na ba? Makikita pa ba natin siya? Ngayon, pag-usapan natin si Bosco, ex ni Frisky. Hindi pa lumitaw sa screen, pero may bakas ang pagkawala niya sa kwento. Sa Double Babysitter, aksidenteng nasabi ni Bluey kay Tito Radley na may nobyo si Frisky na si Bosco. Si Bosco ang tunay niyang minamahal. Hindi na ngayon. Itinama siya ni Frisky at sinabing naghiwalay na sila. Nang tanungin ni Bingo kung hindi ba dapat panghabang buhay ang pag-ibig, sagot ni Frisky, dati niyang akala ganon. Malinaw na seryoso ang ginawa ni Bosco para mawala ng tiwala si Frisky sa pangmatagalang pag-ibig. Narito pa ang dagdag na detalye. Halos hindi natuloy ang kasal ni Frisky at Radley dahil sa malaking desisyong ginawa niya nang hindi kinokonsulta, pero napatawad siya. Kaya mas grabe ang ginawa ni Bosco. Hindi pa rin nililinaw ng palabas ang nangyari. Si Bosco ang naghubog kay Frisky, kaya isa siya sa pinaka-maimpluwensyang karakter sa palabas. Kahit hindi siya lumitaw. Habang pinag-uusapan sina Frisky at Radley, may isang bagay na madalas hindi napapansin. Hindi aksidente ang relasyon nila dahil pinlano ito ni Chili. Sa Double Babysitter, nalaman natin na si Radley ay nagtatrabaho sa oil rig kaya bihira siyang makadalaw sa pamilya. Nang kumpirmahin niyang pwede siyang mag-babysit, naayos na ni Chili ang pagpunta ni Frisky. Hindi yun aksidente. Alam ni Chili ang ginagawa niya. Kakatapos lang ni Frisky kay Bosco at available si Radley sa isa sa mga bihirang gabi niya sa bayan. Nagkataon lang na nag-double book si Chili ng 2 babysitter sa isang gabi. Pero siya talaga ang nagplano ng lahat. Ibig sabihin, nagsimula ang isa sa pinakamagandang love story sa palabas. Dahil tahimik siyang kumilos sa likod ng mga pangyayari. Ang paglalakbay ni Lolo Bob sa India ay isa pang misteryo na ipinakilala ng palabas nang hindi lubos na ipinaliwanag. Sa dulo ng Season 3, nalaman natin na naglalakbay si Lolo Bob sa India at na-miss niya ang karamihan sa buhay ng kanyang anak nung panahong yon. Sabi ni Lola Chris, kailangan niyang pumunta roon para hanapin ang sarili niya. Hindi maintindihan ng mga bata ang ibig sabihin, pero alam ng matatanda. Naglalakbay ang tao para hanapin ang sarili kapag may malalim na problema. Pero ano ang problema ni Lolo Bob? Hindi ba siya masaya sa kasal niya? Sigurado ba siya sa relasyon niya sa mga anak niya? May problema ba siyang dala mula sa nakaraan? Sabi ng palabas, nahanap niya ang hinahanap niya dahil bumalik siya. Pero di malinaw kung ano yon. At sa huli, narito ang isang bagay na parang simple lang, pero wala talagang saysay kapag pinag-isipan mo. Si Chili ay naglalaba. Nakita na natin siyang naglalaba ng ilang beses sa palabas. Pero ito ang tanong. Ang pamilya Healer ay hindi naman nagsusuot ng damit. Wala sa kanila ang nagsusuot. Kaya ano nga ba talaga ang nilalaban niya? Makasapin sa kama at tuwalya lang pwede. Pero kulang ang paliwanag. Ayan na. Tahimik na iniiwan ng Bluey ang mga tanong na wala pa ring sagot sa 3 season, ilan mula pa sa unang episode. Alin sa Ming RNA ang pinakagumugulo sa isip mo? I-comment mo. Kita-kits sa susunod na video.